Tuloy na natin yung ating lesson in the book of Philemon. Sa ilang linggo ay pinag-aralan natin ang isa sa mga karakter sa book na ito. Nabanggit ko sa inyo na sa book of Philemon, sa 25 verses na ito ay mayroong tatlong pangunahing characters. Walang iba kundi si Apostle Paul, second is Philemon, and third is Onesimus. Tingnan na natin ngayon ang part na ito patungkol sa buhay ni Philemon. Obeying God's word. Lessons from Philemon's life. Sino nga ba si Philemon? Si Philemon ay isang mayamang tao na nakatira sa Colossus. Ang kanyang citizenship ay Roman at marami siyang mga slaves. At isa sa kanyang mga slave ay walang iba kundi si Onesimus. Si Onesimus ay nagnakaw kay Philemon at tumakas ang taong ito. At yun ang pag-aaralan natin sa last part. Philemon was a Greek who converted to Christianity sa pamagitan ng pagtuturo ng Apostle Paul nung siya ay nasa Efeso. 3 taon si Apostle Paul sa Efeso at doon niya na-meet itong si Philemon. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Philemon is affectionate sa Greek word. At ang pangalang ito ay nilakaran ni Philemon at yun ang isa sa mga makikita nating katangian ni Philemon. Ang tanong natin is, did the letter meet its goal? 100% na-meet niya. Bakit? Dahil kung hindi na-meet ang goal na ito, wala sana ang book of Philemon. Sigurado pinunit na ni Philemon yon or sinunog ni Philemon. So nakuha yung goal. So ang tanong natin ngayon is, what can we learn from Philemon's life? First is generosity. Si Philemon ay bukas palad, katulad ni Apostle Paul. Anyway, nabanggit ko sa inyo last week na isa sa mga katangian ng mga followers ni Jesus Christ ay ang pagiging bukas palad. At yan din ay makikita and very obvious sa buhay ni Philemon. Verse 2, kasama si Apphia na ating kapatid, si Archippus na kapwa natin sundalo ni Kristo, at ang mga mananampalatayang nagtitipon sa iyong tahanan sa pagsamba sa Diyos. Noong mga panahon na yon, 1st century, 2nd century, wala pang ganitong church building. So merong mga house churches. Sa mga bahay-bahay ginaganap ang gawain ng Panginoon. At isa sa mga nag-host ng gawain doon ay walang iba kundi si Philemon. Doon ginaganap ang gawain ng Panginoon, hindi lang kanyang bahay, kundi marami pang mga bahay sa Colossus ginaganap ang gawain ng Panginoon. At ang verse 2 ay nagsasabi na si Philemon ginaganap din ang gawain ng Panginoon sa kanyang bahay. So, winelcome niya ito. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga taong dumadalo sa kanyang bahay. And possible, napakalaki ng bahay ni Philemon. Kaya mapansin ninyo, ang mga disciples ng Panginoon, talagang hospitable talaga sila. Ang hospitality ay nasasakop mismo ng generosity. Ngayon, si Philemon talaga, yun din ang kanyang nilakaran eh. Ang taong ito, sa verse 2, sinabing siya ay hospitable. Winelcome niya ang mga tao. At hindi madali ang mag-host. Lalo na kung napakaraming mga tao. At hindi lang mga mayayaman ang dumadalo sa kanyang tahanan, marami siguradong mga mahihirap doon na dumadalo sa bahay mismo ni Philemon. Pero dahil sa ang taong ito ay lingkod ng Diyos, pinatuloy niya ang lahat ng mga kapatid sa Panginoon para pagganapan ng gawain sa kanyang tahanan. Verse 7 and 21, minamahal kong kapatid, labis na nagbigay kagalakan at kaaliwan sa akin ang iyong pagmamahal sa mga mananampalataya na nagpasigla sa kanila. Hindi lang siya basta't nag-host ha. Kaya nga sinabi ko sa inyo, doon sa verse 2, siya ay hospitable. At ang hospitality nasasakop ng generosity. Ngayon, makita ninyo kung gaano kalaki ang puso ng taong ito sa mga mananampalataya. Inibig niya ang lahat ng mga mananampalataya. Napasigla ang puso ng mga kapatid sa pananampalataya dahil sa kanya. Hindi lang niya inopen yung kanilang tahanan, kundi ramdam ng lahat ng mga mananampalataya na welcome sila sa kanyang place. Verse 21, sumulat ako dahil malaki ang tiwala kong pagbibigyan mo ang aking kahilingan at alam kong higit pa roon ang iyong gagawin. Alam ni Apostle Paul na generous talaga itong si Philemon eh. Kaya sinabi niyang malaki ang tiwala ko. Bakit? Nakasama ni Apostle Paul si Philemon. In-evangelize ni Apostle Paul si Philemon.
Then nanampalataya ang taong ito sa Panginoon at magkasama sila at nakita ni Apostle Paul kung gaano kabukas palad ang taong ito sa gawain ng Diyos at sa mga mananampalataya. So ano dapat natin gawin? Host a life group or outreach. Yes, meron na tayong church building na ginagamit, pero meron tayong mga life groups na kung saan sa mga bahay-bahay ginaganap. At marami tayong mga life groups and outreaches. Sa ating mga life groups and outreaches, minsan nagkakaroon ng struggle ang mga disciple makers at mga interns na young people ang kanilang hawak, especially kung ang kanilang parents ay unbeliever. So isa sa kanilang problema, sino ang mag-host sa kanila? Saan nila gaganapin ang kanilang life groups, ang kanilang outreach? Sino kaya ang mga taong bukas ang kanilang puso, nabubuksan nila ang kanilang tahanan? Kasi kung bukas ang ating puso, bukas ang ating tahanan. Kung bukas ang ating buhay sa mga tao, sa gawain ng Panginoon, bukas din ang ating bahay para sa gawain ng Diyos. Na hindi dapat natin ipagdamot ang ating tahanan, kundi i-welcome natin ang gawain ng Panginoon sa ating tahanan. Ngayon, sa mga kapatid naman, maliit o malaki ang bahay ninyo, hindi na issue yung liit o laki ng bahay . Ang issue dyan yung heart natin, welcome ba ang gawain ng Panginoon sa aking tahanan? Kahit hindi ganun kaganda ang bahay, ang mahalaga, wine-welcome mo ang gawain ng Panginoon. Second is support our church financially. Mula sa Old and New Testament, pinapractice na ang pag-support financially sa gawain ng Panginoon. Sa Luke chapter 8, binanggit doon mismo ni Dr. Lucas na mayroong mga kababaihan na sumusuporta sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga disciples. Lahat ng mga pangangailangan ng Panginoong Hesus, itong mga taong ito, sinusupply nila ang need ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga merong treasurer ang ating Panginoong Hesus. Sa panahon ngayon, halos wala nang libre. Tama po ba? Nagbabayad tayo sa sanwad. Wala namang libre. Di naman natin maaaring sasabihin na kami ay mga lingkod ng Diyos, dapat libre kami. Pati ang kuryente natin, nagbabayad din tayo. Tama po ba? Nagbabayad tayo sa kuryente at hindi ito libre. Ganon din, nagre-renta tayo rito. Sinusuportahan din natin ang mga local pastors natin dito sa Pilipinas. So, hindi natin pinababayaan ang mga senior pastors ng New Life. At hindi lang yun, marami tayong mga scholars. At maraming napagtapos ang New Life sa kolehiyo. At marami pa tayong sinusuportahan, pinapag-aral. Elementary, high school, senior high, at sa university. Sumusuporta talaga tayo financially. So, ganoon ang ginagawa natin, pati sa kanilang board exam, ay talagang sinusuportahan natin, hindi lang basta sila'y nakapagtapos. Actually, mas malaki ang ibinibigay natin sa buong New Life. Tayo talaga ang mayroong burden nito. Napakalaki ng responsibilidad natin, talagang napakalaking porsyento talaga inilalabas para makasuporta ang New Life sa iba't ibang mga churches at sa mga kapatiran natin talagang nangangailangan. Kaya pag may mga bagyo, kaagad talagang nagre-release tayo ng tulong. Kunyari ng mga, basta't may mga bagyo, hindi lang natin ipinopost dahil hindi naman kailangang i-post. Pero ginagawa talaga natin ang lahat para sa gawain ng Panginoon. So ngayon, nung sinabi nating support our church financially, ito sa pamagitan, una, tithings. Marami mga tao nagre-reject sa teaching ng tithings. Marami nagsasabi na ito ay under Mosaic law. But before the Mosaic law, ang tithings ay pinapractice na. Panahon pa lang ni Melchizedek. Si Melchizedek ay hindi under ng law. Ipinapakita rito ang under grace. Sa mga Hudyo lamang naging law ang tithings. Ngayon, ito ngayon na yung aking madalas na naririnig. Sinasabi nila wala daw sa New Testament ang tithings. Ang tanong ko, sinabi ba ni Jesus Christ na wag nang mag-ikapo? Sinabi ba ni Jesus Christ na mali ang mag-ikapo? Tignan natin sa Matthew chapter 23 verse 23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Alam niyo, nirebuke ng Panginoong Hesus ang mga religious leaders, especially itong mga Pharisees at teachers of the law. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan,
mahabagin, at pagiging tapat. O dyan muna tayo bago titignan natin yung second part. Ang problema sa teachers of the law at mga Pharisees, ang kanilang focus ay tight things, pero kinalimutan nila ang pinakamahalaga sa lahat. Ano ba ang pinakamahalaga sa lahat? Ang pagiging mahabagin, ang makatarungan, ang pagiging matapat. Ngayon, tinuturo niya ang pagiging balanse. Ang pagsunod mismo sa salita ng Diyos, hindi dapat tayo maging selective. Hindi lang yung ilan, kundi dapat lahat sinusunod natin. Yung mga dapat gawin ng mga mananampalataya, dapat sinusunod. Yun ay balance. Ngayon, tignan yung kasunod. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong ikapo. Ano yung word na sinabi ng Panginoong Hesus? Dapat. So, hindi sinasabi ng Lord, nasa sa inyo kung magbibigay kayo o hindi. Hindi sinabi ng Panginoon, basta't i-practice na lang ninyo ang pagiging merciful, pagiging makatarungan, at magiging matapat kayo, wag na kayong mag-ikapo. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. So dito ngayon, itinuturo ng Panginoon ang pagiging balanse. Tignan nyo yung word, balik tayo ulit, at alam ko naman ito, madali lang na maintindihan ninyo ito. Ang sabi ng Panginoon, dapat ngang magbigay kayo ng inyong ikapo. Nireject ba ng Panginoong Hesus ang pagbibigay ng ikapo? Sinabi ba niya na wag na magbigay ng ikapo? Anong sinabi ng Panginoon? Dapat. Ngayon, ang tanong ko, sino nagturo niyan? Si Jesus Christ. Nireject ba ni Jesus Christ ang pag-iikapo? Hindi. Sa Old Testament lang ba ang pag-iikapo? Tinuro na ng Panginoong Hesus. Matthew 23:23. At wala kayong mababasa sa New Testament na nireject ang tithings. So sabi ng Panginoong Hesus, dapat nga magbigay kayo ng inyong ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. So anong ibig sabihin ng Panginoon? Okay, nagbibigay kayo ng ikapo, pero huwag nyo namang kalimutan ang mga mas mahalaga pang utos. Ano yung mga mas mahalagang utos? Sinabi na ng Panginoon kung ano yung mga yon. Dapat maging merciful tayo. Huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng justice, na dapat maging matapat tayo. So tayong mga mananampalataya, mahalaga na pinapractice ito. Kahit kami ang pastor, kami mismo ang nagpa-practice nito, at hindi 10% ang binibigay namin ni pastora. Mas malaking porsyento ang binibigay namin. 40% ang binibigay namin ni pastora. So anong ibig sabihin pag 40%? Pag meron kaming 10,000, nakahiwalay kaagad ang 4,000. Basta dumating yon, diretso kaagad yun sa church, kasama na ang aming offering. Bakit? Dahil bilang mga disciples ng ating Panginoong Hesus, makakitaan dapat tayo ng generosity. Amen po ba? Hindi lang yon, through offerings. Sa pamagitan ng offering, magkaiba ang tithes and offering. Ang tithes ay sinabi na ng Panginoon kung ano yung dapat na ibigay mo. Ngayon, merong tinatawag na offering. Ang offering naman, ito yung kusang loob. Yung tithings, hindi kasi sasabihin mo sa Lord, babawasan ko Lord, gawin kong 9% or 8%. Hindi. Sinet na yun ng Panginoon na gagawin mo, na dapat mong ibigay. Ang offering naman is sa puso mo, nasa sayo kung magkano ang ibibigay mo. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. So ganyan talaga. Sa offering, magbibigay ka willingly. Yan yung kusang loob. Pag-usapan ang offering, kusang loob. Nakuha ninyo? Hindi ka pwedeng diktahan ng church, dapat ganito ibigay mo. Hindi ka pwedeng diktahan ng church dyan. Hindi ka pwedeng diktahan ng nanay mo na dapat ibigay mo, ganito kalaki anak. Hindi. Ikaw mismo magpapasya niyan. Yan ang sabi ng Bible. So itinuturo dyan, unang principle is give willingly. Then susunod sabi niya rito, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. At ang sabi rito, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So yung principle sa isang verse na ito is, first is give willingly, give cheerfully. Magbigay ng nakangiti, hindi nakangiwi. Anong ibig sabihin? Dapat masaya mong ginagawa yan. Kaya pati pagpapatuloy mo dapat sa bahay, kunyari sa gawain, dapat nakangiti ka, hindi nakangiwi. Pag nagpapakain ka, nag-invite ka, magpapakain ka, dapat nakangiti. Huwag nakangiwi. At ang sabi rito, no, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Because when we give cheerfully, dinidemonstrate nito yung love kasi natin sa Panginoon, na ipinapakita natin na mas mahal natin ang Diyos kaysa pera. Nakuha ninyo? Mas mahal natin ang Diyos kaysa pera.
Kapag nagbigay po kayo, wag sanang malungkot, wag na lang kayo magbigay kung sapilitan. Dahil kailanman hindi napiplease ang Diyos sa pagbibigay na sapilitan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos na iniibig ng Panginoon ang mga taong nagbibigay na masaya at hindi napipilitan. Ano pa sa pamagitan ng non-cash donation? Sa atin, hindi naman tayo nagpapadonate. Mga kapatid, mag-donate kayo ng ganito, di ba? Hindi natin ginagawa yun sa New Life. Pero, mayroong mga tao talagang ang heart nila, gusto nilang magbigay. Noong November 2023, meron nagbigay sa atin ng brand new na sasakyan. Yun yung ginagamit natin sa outreach natin. Last year, meron ulit nagbigay sa atin ng bagong sasakyan. So, meron tayong 2 brand new na sasakyan. Hindi po ang church nagbayad roon. Hindi rin tayo nag-request na sana merong mag-donate. Pero dahil sa gawain ng Panginoon, ito ginagamit natin sa mga outreaches natin, so meron na tayong mga sasakyan. That is non-cash donation, kasama ang land dyan or mga property, pagbibigay mismo. So, maraming mga taong ganyan na pag nagbigay sila, masaya, hindi nila pinapaalam. Ito ang problema sa marami, pag nagbigay, kailangan merong donated by. Hindi dapat yon, hindi tama yon. At kung merong magbibigay sa inyo at gusto nyong ilagay ang inyong pangalan, wag nyo na lang pong ibigay. Dahil ang pagbibigay kusang loob, hindi na natin kailangang itrumpeta pa ang mga tulong natin. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya, ang pagbibigay natin kusang loob. Walang string attached, walang ulterior motives. Magbigay tayo para sa Panginoon, hindi para i-promote ang ating mga sarili. Hindi na natin kailangang i-post sa Facebook yung ating pagtulong, pagsuporta. Kailangan, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Sinabi nga ng salita ng Diyos, kapag nagbigay ang kanan, hindi dapat alam ng kaliwa. Anong point doon? Hindi mo kailangang i-broadcast ang iyong pagtulong. Amen po ba? Kaya sa nagbabalak na tumulong at gusto nyong lagay pangalan ninyo, wag na lang po kayo magbigay. Ipaayos nyo ang inyong heart sa Panginoon. Pag nagbigay kayo, para sa Panginoon, hindi kailangang nakasulat ang pangalan ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, Amen. Second, what can we learn from Philemon's life? Faith. Tingnan natin ang verse 5. Because I hear about your love for all His holy people and your faith in the Lord Jesus. Inilagay ni Philemon ang kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. Ipinakita niya ang kanyang dedication sa paglilingkod sa Panginoon, ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Makita natin na napakalakas ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus, na kung saan hindi niya lang basta't kine-claim na siya ay Kristiyano, kundi makikita mismo sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatrato sa mga kapatiran. Kaya nga sabi ng Bible, na-refresh ang mga kapatid dahil sa iyo. So siya'y naging blessing. So itong taong ito, hindi lang basta sinabi niya, ako'y Kristiyano na, kundi kitang-kita mismo na siya ay Christian. Tandaan ninyo, nung tayo na nampalataya kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng encounter, tayo lang yun nakakaalam Pero yung buhay na natin, ang lakad natin, nakikita na yan. Meron at merong manifestation kapag ikaw ay nagkaroon ng encounter kay Jesus Christ. Makikita yan ng marami. Obvious na obvious yan. Kaya ang tanong ko, inilagay nyo nga ba talaga ang inyong pananampalataya kay Jesucristo? At kung inilagay ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo, then makikita sa buhay ninyo. At si Philemon, nakikita mismo sa kanya. Kaya nga sinabi mismo ni Apostle Paul, ni-report mismo ni Epaphras ang church sa Colossians, at mayroon siyang binanggit na tao na kung saan nare-refresh ang lahat ng mga kapatid. At sino yon? Walang iba kundi si Philemon. At ang kanyang pananampalataya ay tuloy-tuloy na nag-grow. So ano dapat natin gawin? Nurture your faith. Kailangan na lumago ang ating pananampalataya. Lalo dapat na lumalaki, lumalakas, sumisigla ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi sana humihina ang ating pananampalataya. Sa ating spiritual journey, sana papalago tayo ng papalago. Hindi sana papahina ng papahina ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, papaano na-nurture ang faith ni Philemon? Ito, kailangan natin ang principle na ito. Ano ito? Through Paul's discipleship.
mayroong nag-disciple kay Philemon. Sino? Si Apostle Paul. Hindi lang siya basta in-evangelize ni Apostle Paul, kundi nung siya'y nanampalataya, dinisciple siya ni Apostle Paul. Tandaan ninyo, magkaiba ang mentoring sa discipleship. Ang mentoring, nakafocus siya sa skill natin. Pero pagdating sa discipleship, ang focus niyan ay Christ-likeness, ang spiritual maturity ng isang tao. Di ba sinabi ng Bible sa Matthew chapter 28, sinabi ng Panginoong Jesus, humayo kayo at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at sumunod, sinabi ng Panginoong Jesus, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Napansin ninyo, sa discipleship, hindi lamang sa reaching, hindi lamang baptizing, kundi, application na mismo. Ia-apply na nila, sabi ng Panginoon, turuan nyo silang sumunod. So yun yung kahalagahan ng discipleship. Bakit minsan, or madalas, maraming mga Kristiyano ayaw ng discipleship? Impossible na mag-mature ka kung walang discipleship. At ang discipleship ay relational. Ang discipleship ay intentional. Pero madalas ang ginagawa ng marami ay ina-isolate nila ang kanilang sarili. Impossible na mag-grow ka sa isolation. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang discipleship ay relational. Huwag mong i-disconnect ang iyong sarili sa mga kapatid sa Panginoon. Kailangan mo na mayroong taong mag-disciple sa inyo. Kaya nga, ilan ang leaders natin? Marami tayong leaders rito. Ilan ang nagli-lead ng life groups? Ilan ang nagli-lead ng outreach? Sila mag-disciple sa inyo. At mga kapatid ko, kung wala pa kayo sa life group, ini-encourage ko kayo na maging part kayo ng life group or ng isang outreach. Kasi doon kayo intentional na tinuturuan. Napansin niyo sa mga nasa life group, ang purpose ng ating life group ay papaano natin ia-apply ang ating mga napag-aralan ng Sunday. So yung ating subject kasi, kung ano yung itinuturo namin ng Sunday service, yun naman sa ating life groups. So, papaano ia-apply ito? So meron doon, may mga discussions, questions, application and reflection questions, at nagpapanalanginan ng mga mananampalataya, nagpapaalalahanan. At sinabi ko nga sa mga leaders, hindi lamang dapat life meeting, kundi life groups. Magkaiba kasi ang life meeting sa life group. Ang life meeting ay nasasakop ng life group. So ang life group ay ganito, na yung mga kasamahan mo sa life group, dapat pinagpe-pray ka rin nila everyday. Dinedicate nila ang kanilang sarili na ipanalangin ang kanilang mga grupo everyday. Nagpapaalalahanan, kumusta ang iyong prayer life, ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos, o anong struggle mo. That is life group. Ang life meeting once a week. Kunyari, Miyerkules ang inyong life meeting. So yun yung weekly life meeting. Pero hindi lang sana hanggang life meeting, kundi life group mismo. Kaya nga yung life sa atin, yung L-I-F-E, it means living in faith every day. Yun yung ibig sabihin ng life, living in faith every day. Acrostic po kasi yun. So yun yung laging ipinapaalala ko sa mga kapatid. Kaya mahalaga na meron kayong life group. At gawin natin yung dapat gawin natin para magtulungan tayo na mag-grow spiritually. Kailangan na meron mag-disciple sa atin. Kung gusto mo mag-mature, magpa-disciple ka. Hindi lamang yon, para ma-nurture ang ating faith, hindi lamang through discipleship, but through fellowship with believers. Kailangan nandun yung fellowship Kasi ganito yon. Madalas na sinasabi ng iba na online na lang ako, kahit pwede naman pumunta rito, mahalaga na pumunta kayo rito. Maki-face to face kayo. Alam nyo kasi sa fellowship kasi ganito. Ang sinabi kasi ng Hebrews na dapat i-steer natin ang love and good works sa lahat ng mga kapatid. Kasi merong mga pagkakataon na nanlalamig tayo sa Panginoon. Nanlalamig din tayo sa ating kapwa. Siyempre, pag naglamig ka na sa Panginoon, talagang apektado na lahat. So, kailangan i-stir up ang love. At hindi lang ang love, kundi ang good works. Ano yung good works na ito? Ito yung ministry ng mga mananampalataya. So, ito yung mga paglilingkod natin, yung mga ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Meron time na parang tinatamad tayo or nanghihina na tayo, gusto natin give up ang ministry.
So sabi ng salita ng Diyos sa verse 24, stir up ang love and good works. Then pagkatapos nun, makikita na natin ang susi para may stir up. Verse 25 ng Hebrew, sinabi roon, huwag kaliligtaang dumalos sa mga pagtitipon katulad ng ginagawa ng ilan. So bakit ilan ang binabanggit niya roon? Kasi matindi ang persecution that time sa mga mananampalataya. Pag ikaw ay Christian, talagang ipe-persecute ka, kinakaladkad ang mga mananampalataya, kinukulong ang mga mananampalataya. Kaya marami sa kanila, give up na nila ang dumalo sa mga pagtitipon kasi naisip nila, baka kami ikulong. Pero sinabi ng author, sinabi ba niyang, anyway, maintindihan naman kayo ng Lord, kaya wag na muna kayong dumalo sa fellowship. Hindi. Ang sinabi roon, huwag ninyong kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Ang word niya roon, huwag kaliligtaan. Yun ay command. Yun ay command. Huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipon katulad ng ginagawa ng ilan. So mga kapatid ko, huwag kayong mag-absent. Mahalaga talaga ang fellowship. Sa mga life groups ninyo, huwag kayong mag-absent. Sa mga outreaches, huwag kayong mag-absent. Mahalaga ang fellowship ng mga mananampalataya. At hindi lamang yon, para ma-nurture ang faith natin through local church involvement. Nandun dapat yung involvement natin sa local church. Anong ibig kong sabihin? Hindi lang basta tayo dapat dumadalo sa gawain ng Panginoon. Tandaan ninyo, mayroon tayong part. Meron tayong part. Ang purpose ng ganitong gawain, gusto kong maintindihan ninyo ito ha, bakit tayo nagkakatipon-tipon? Bakit ang lahat ng mga mananampalataya nagtitipon-tipon? Para turuan ng salita ng Diyos at sama-samang umawit sa Panginoon. So, kasi madalas kong naririnig, sinasabi ng iba, sa bahay na lang ako mag-worship sa Panginoon. So, kung gano'n naman pala, yung principle na yon, di sana sinabi na lang ng Panginoong Hesus, no need na ang gatherings ng mga mananampalataya. Tandaan ninyo sa Acts chapter 2, sinabi ng Bible, ito, ginagawa ng mga mananampalataya, everyday sila sa temple at sa bahay-bahay. At yung Sunday nga lang Sunday naman natin is isang oras at kalahati lang naman, tama ba ako? Ilan sa inyo talagang mula umaga hanggang gabi talaga, yung 6 services ina-attenan niya rito. Ilan lang tayo, no? Dapat nandoon ang involvement natin. Nagpapagamit tayo sa Panginoon. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin, yung mga nagda-drive, yung sa outreach kasi natin, pag Sunday, syempre, yung mga sasakyan natin, ginagamit yan para sunduin yung sa mga ina-outreachan sa isang place. Then, sila yung maghahatid sundo talaga. Kaya palakpakan naman natin yung mga drivers natin. Amen? Hindi sila binabayaran. Kundi ito ay kusa nilang ginagawa. Yung mga ushers natin, laging nakangiti, kahit minsan di nyo sinusunod. Laging nakangiti ang mga ushers natin. O ilang service sila. I think dalawa, no? Mostly dalawa, tigda-dalawa ang service sila para yung isa kasi makapakinig naman sila. 6 services tayo, kaya hati-hati talaga yan. Kaya marami tayong mga ushers. Yun ay napakahalaga. Involvement natin yon sa gawain ng Panginoon. Pinapagamit talaga natin ang ating time para sa Panginoon. Yung hindi lang ako a-attend. Kasi sa atin kagandahan dahil multi-services tayo, pwede yung sa isang service naka-commit ka na para sa pagsiserve mo. Tama ba? Tapos yung isang service para sa pag-upo mo naman ngayon at makinig ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. At marami tayong mga kapatiran na gano'n ang ginagawa talaga nila pag Sunday. Okay? Kaya na-appreciate ko ang mga drivers natin, ang mga ushers natin, ang mga teachers natin. Yung sa ating, pagkatapos kasi nito, meron tayong pagtuturo. Ilan ang tinuturuan sa ating training track. So ito yung mga kapatid natin talagang ikinomit na nila ang kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon. Liban pa sa mga weekdays na kung saan sila ay nagpapagamit sa Panginoon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sa paglilid ng life group, at sa pag-outreach sa campus and non-campus. Kaya maganda ang involvement. I mean, dapat i-involve natin ang sarili natin sa gawain ng Panginoon. Second is share your faith with others. Mahalaga mga kapatid, mag-reach out tayo, lahat tayong mga mananampalataya. Dito sa New Life, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, intentional namin kayong tinuturuan. At maraming tagapagturo sa inyo, tinuturuan kayo sa inyong training track. So maraming nagte-train sa inyo. Ngayon, pati sa pag-reach out, sa pagbubukas ng outreach, tinuturuan kayo kung paano magbukas ng outreach at kung ano ang mga ituturo. Nandun na yung mga materials na kailangan ninyo. Ang kailangan lang natin ngayon,
tayo mismo ang hahayo. Kaya mahalaga na i-present natin ang gospel. I-explain natin ang salvation through Jesus Christ, na nakafocus talaga ang message sa buhay, sa kamatayan, at sa resurrection ng ating Panginoong Hesus. Yan talaga yung laman ng ating gospel lessons. Yan yung ating ginagamit sa ating outreach. Hindi lamang yon, by lifestyle evangelism. Show your faith by how you act, behave, and attitude. So, sa pang-araw-araw na buhay mo, nakikita dapat si Jesus Christ sa iyo. Invite mo ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga pamilya, ang iyong colleagues sa gawain ng Panginoon, sa life group. Hindi lamang yon, by digital sharing. I-share mo ang iyong pananampalataya on social media platforms. Kung meron kayong TikTok, kung meron kayong IG, meron kayong FB, di gamitin ninyo ito para ma-share ang salita ng Diyos. Hindi kung sa ano-anong bagay. Tandaan ninyo, ang mga social media na ito ay medium yan eh. So nasa sa tao kung paano niya gagamitin ito. Saan ko gagamitin ito? Sa sarili ko? Or for the glory of God? At isa sa mga way natin para makapag-share ng salita ng Diyos sa pamagitan mismo ng social media. Kung meron kayong kaibigan na 200 sa, halimbawa sa FB, o di meron kayong mga 200 na possible na nakakakita ng iyong pinopost, kaysa kung ano-ano ang nire-reshare natin, kaysa kung ano-ano pa ang pinopost natin na wala namang kakwenta-kwenta, bakit hindi natin gamitin ito para makapag-share ng salita ng Diyos? Tandaan ninyo, ang mga ungodly, yung mga false religion, grabe, ginagamit talaga nila social media para ma-spread yung kanilang mga teachings. Bakit ang mga totoong mananampalataya hindi nila ma-share ang kanilang pananampalataya? Ay bakit hindi ginagamit ang social media? Pagkakataon natin ito. So gamitin natin ang lahat ng ito para sa ganon, maraming makarinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So what can we learn from Philemon's life? Panghuli, love. Una na makikita ninyo kay Philemon is his generosity. Second is his faith. And third is his love. Tandaan ninyo, nauuna ang faith. Susunod lamang ang love. Yun nga yung sinasabi ko nun sa inyo na ang pananampalataya ang siyang nauuna, susunod lamang ang pag-ibig. Bakit? Dahil kapag ikaw ay nananampalataya kay Jesucristo, ilalagay ng Diyos ang kanyang love. Kaya nga ang una na katangian ng bunga ng banal na Espiritu, dahil may bunga ang banal na Espiritu, ang nauuna doon ay ang love. Kailan matatanggap mo ba ang banal na Espiritu? Kapag nananampalataya ka kay Kristo. Kaya nauuna talaga ang faith. So ngayon, ipo-pour out ng Lord ang kanyang love sa iyo according sa Romans chapter 5 verse 5. At dahil nananampalataya ka, nandun na ang love. Ang love na ito, love sa Diyos, love sa mga kapwa mananampalataya, love sa mga unbelievers. Pero rito sa konteksto ng ating pinag-aaralan, makikita natin ang love mismo ni Philemon sa mga kapatid sa Panginoon. Verse 5 and 7. Dahil nabalitaan ko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang pagmamahal mo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Tandaan ninyo, hindi selective itong si Philemon. Mahal niya ang lahat ng mga pinabanal. Sino ang pinabanal rito? Lahat ng mga Kristiyano. Isipin ninyo, no? Si Philemon, ang estado ng kanyang buhay, mayaman ang taong ito. Sinabi ko sa inyo, hindi lang siya merong slave. Meron siyang slaves. Ang mga mayroong slave lang that time ay mga mayayaman. Pag meron kang isang slave, mayaman ka na eh. How much more kung marami kang slaves? So, itong taong ito, hindi siya sa middle class. Pero tignan ninyo, sino ang kanyang minahal? Sino ang kanyang pinaglingkuran? Hindi lang yung kaparehas niyang mayaman, kundi lahat. Sabi ng Bible, lahat ng pinabanal. Minahal talaga ni Philemon. Hindi niya ni-reject ang mga taong ito. Ang sino mang dalhin ng Panginoon sa kanya, anuman ang kanilang background, tinanggap niya ang mga taong ito. Kahit mahirap ang mga taong ito, tinanggap mismo ni Philemon sa kanilang bahay. Winelcome niya, hindi lang sa bahay, kundi sa kanyang buhay mismo. Kasi nauuna talaga pag welcome natin sa tao, sa buhay natin, susunod ang bahay natin. Verse 7, minamahal kong kapatid, labis na nagbibigay or nagbigay ng kagalakan at kaaliwan sa akin ang iyong pagmamahal sa mga mananampalataya na
nagpasigla sa kanila. So obvious na obvious talaga ang love ni Philemon sa mga kapatid. Hindi lang nare-refresh ang mga kapatid, kundi ang laki ng impact nito kay Apostle Paul. Nasaan ba si Apostle Paul? Nasa kulungan si Apostle Paul. Na house arrest si Apostle Paul. Pero na-comfort si Apostle Paul dahil sa pagmamahal ni Philemon sa mga mananampalataya. So kahit na house arrest si Apostle Paul, si Philemon nakapag-comfort sa kanya. Dahil ang pagmamahal ni Philemon ay para sa lahat ng mga taong idinala sa kanya. So anong dapat natin gawin? Refresh others. Bilang mga mananampalataya, maging katulad dapat tayo or tularan natin ang lakad ni Philemon. Minahal niya mga kapatid, na panibago ang lakas ng mga kapatid, na refresh ang mga kapatid dahil sa kanyang pagmamahal. So paano natin nare-refresh ang mga kapatid? Dahil sa ating pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanilang spiritual growth. Minsan kasi ganito tayo, yung parang wala tayong pakialam sa ibang mga kapatiran. Hindi natin naiisip yung kanilang spiritual growth. Dapat iniisip natin, concerned tayo sa spiritual growth ng mga kapatid sa Panginoon. Hindi lang yon, kundi sa pamagitan ng pananalangin. Nare-refresh ang mga tao sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Pag pinagpe-pray natin sila, dahil lahat naman tayo merong struggle. Hindi ko ipinapanalangin na matanggal ang lahat ng mga struggles na ito, kundi ang ipinapanalangin ko sa mga struggles na ito, tumatag, sumigla ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Na hindi kayo mag-give up. Na pagkus sa mga pinagdaraanan nyong ito, kayo'y tuloy-tuloy na magtiwala sa ating Panginoon, na hindi kayo susuko. Na hindi lang basta dinaanan ninyo ang mga pagsubok na ito, kundi magta-thrive kayo sa mga pagsubok na ito, na napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok na ito. Kaya napakahalaga ng panalangin natin. Hindi lang dapat nating ipinapanalangin ang sarili natin, kundi lagi nating ipinapanalangin ang ating kapwa, ang mga kapwa mananampalataya natin. Mahalaga na i-commit natin ang sarili natin sa pananalangin. Nare-refresh din ang mga kapatid sa pamagitan ng pagsiserve natin sa kanila. Iba yung feelings alam ninyo, iba yung feelings pag napaglilingkuran ka ng ilang mga kapatid. Hindi ko sinabing dapat lagi na lang tayo paglingkuran. Kwan pa rin yan naglilingkod tayo, napaglilingkuran din tayo. Kasi sa pamagitan din ng paglilingkod ng iba, nare-refresh sila. Ganon din ako. Nare-refresh talaga ako. Pag napaglilingkuran ako, nare-refresh talaga ako. Lalo akong sumisigla. Hindi doon nakabase yung sinasabi ko sa paglilingkod ko. Pero yung impact kasi ng pagsiserve ng isang tao. Minsan nakakalimutan natin yung impact natin Na kapag nagseserve tayo sa ating kapwa, yes, mayroong mga taong hindi nag-a-appreciate sa iyo. Pero mayroon at mayroong mga taong mag-a-appreciate sa iyo. At alam niyo, ito yun minsan na naiisip natin, parang walang kabuluhan yung ating pagseserve sa mga kapwa ko leaders. Makikita ninyo, darating ang araw, hindi man ngayon, hindi man bukas, or sa susunod na taon, maaring after ng isang dekada or 2 dekada, tandaan ninyo, hindi nasasayang ang pagpapagod natin. Kaya yung pagtuturo natin, yung paglakad natin bilang mga mananampalataya, hindi nasasayang yan. Kaya mga kapatid ko, sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga workers, magpatuloy kayo sa Panginoon. Kahit hindi kayo na-appreciate ng marami, magpatuloy kayo sa Panginoon. Magpatuloy na ipagamit ninyo ang buhay ninyo sa Panginoon. Darating ang araw, makikita ninyo ang resulta. Meron at mayroong mga tao na mayroong impact sa kanilang buhay ang iyong paglilingkod sa kanila. At sigurado, maraming na-refresh sa inyong pagsiserve, hindi man nabanggit ng mga taong ito. At sa mga kapatid ko, tuloy-tuloy tayo mag-serve sa isa't isa. Dahil sa ating pagsiserve, nakapagbibigay tayo ng encouragement sa kanila. Kaya, sana, wag kayong mapapagod sa paglilingkod. Dahil tandaan ninyo, sa takdang panahon, makikita natin ang bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen?